Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano iyon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Narinig ito ng 10 alagad. Nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging lingkod o maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kung sakasakali lang po na hindi po ako familiar, ako po si Father Douglas, isa din po na lumaki dito sa ating parokya, dito sa St. Anthony. So dati po akong parish youth ministry dito po sa ating parokya bago po ako pumasok ng seminaryo. At ngayon ay kasalukuyang pari po at assign sa Nuestra Señora de la Soledad. Kaya ito po yung imahin ng aming parokya, ang patron, kung saan itinilaga ang lugar namin doon sa may distrito ng San Nicolas, doon po sa dulong bahagi ng Divisoria. Ang parokya namin o ang simbahan ay maliit lang, no? Pero doon naman po ay mayroon din namang matatagpuan na katahimikan. Ang imahin po ng Mahal na Birhen ng Soledad, dahil linggo-linggo nag-iimbita po kayo ng iba't ibang imahin ng Mahal na Birhen, no? At ang mga titulo minsan ay pangalan ng lugar o kaya naman yung virtues ni Mama Mary. So ang kahulugan po ng solidad o ang imahin ng solidad, sabihin nyo nga po, solidad. Yan. So sa English, solitude. So ibig sabihin ay nag-iisa pero hindi nag-iisa. Nag-iisa dahil nagninilay siya. Hindi ito yung panahon ng Dolorosa. Hindi po yan yung image na umiiyak siya. Hindi po yan yung Biyernes Santo. So, base sa mga kwento ng mga kofradiya, ng mga nauna po sa akin doon sa parokya, so yan po ang solidad. Yung gitna ng Biyernes Santo at ng muling pagkabuhay.
So naghihintay siya at habang naghihintay ay nagninilay-nilay siya. Yan po ang isa sa karakter na ipinapakilala sa atin tungkol kay Maria. Yung, di ba, nung matanggap niya ang lahat ng mensahe ng anghel ni Zacarias at ni Elizabeth, no? Yung sinasabing ang lahat ng ito o si Simeon, no? Nang magtagpo sila ni Simeon at sinabi kay Maria kung ano yung mangyayari sa hinaharap at sinabi ang lahat ng ito'y pinagbulay-bulay niya sa kanyang puso. So yung kahalagahan po ng pananahimik, pero hindi para mauwi tayo sa labis na kalungkutan, kundi mahalaga din kasi sa buhay natin na naglalaan tayo ng katahimikan para makapasok kung ano ang mensahe ng Panginoon sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Sabihin nyo nga ulit, solidad. Yan. Kaya sa tulong na mahal na birin ng solidad, ay atin pong pagnilayan naman kung ano ang mensahe sa atin para sa linggong ito. Sa Ebanghelyo, narinig natin na may lumapit kay Jesus. May dalawang magkapatid. Lumapit at tinihiling niya na sana sila ay makaupo sa kanan at kaliwa kapag naghahari na si Jesus. Kapag naroon na siya sa kanyang kaharian. Sino ba ang ayaw magkaroon ng magandang posisyon sa langit? Kaya lang, hindi pa naiintindihan ng mga alagad kapag laging ipinapaliwanag ni Jesus yung kaharian. Ang marahil ang iniisip nila ay yung palasyo, Malacanang. Yan, ganyan siguro yung iniisip nila na pag nandun ka na sa kaharian, ang laging sinasabi ni Jesus, hindi dito sa lupa ang aking kaharian, doon sa langit. At para makarating ka doon sa langit, kailangan matuto kang magtiis. Kailangan matuto kang maglingkod. Kaya nga sila pinili hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At ang isang taong magaling, marunong maglingkod. Kala kasi natin yung mga magagaling, ito yung mga na pinaglilingkuran kasi magaling sila eh. Kasi nga nakatapos, may posisyon, yumuyuko ang mga tao kapag nandiyan siya, yun yung laging nasa isipan natin. Ito yung magaling. Pero para kay Kristo, ang tunay na magaling ay yung marunong maglingkod. Ito na ngayon ang sistema. Kaya nga pagnilayan natin, anong pinag-aaway-awayan natin ngayon? At ang pinaka-number 1 na pinag-aawayan natin ngayon ay posisyon. Sa simbahan, hindi nakakaligtas. Nag-aaway-away para lamang sa pagiging president, pagiging coordinator, at marami sa atin sa simbahan, ayaw umalis. Ayaw magpasa ng posisyon. Kaya nagkakagulo-gulo, nag-aaway-away. Lahat lang naman gustong maglingkod. Kung sa simbahan, hindi tayo natututo, no wonder, pati sa labas, nadadala natin. Ano nangyayari? Nag-aaway-away na ngayon ang lahat ng mga gustong manalo sa susunod na eleksyon. Bakit kailangan mag-away-away? Kung pare-pareho namang gusto lang maglingkod. Maglilingkod ba talaga? Kasi di ba, kung trabaho yan eh. Magtatrabaho ba talaga? Paano? Iniisip ba natin ito? Pinagninilayan ba natin ito? Kasi tayo din mismo, mga taong simbahan, suporta tayo ng suporta doon sa mga nag-aaway-away. Sino bang isko dito? Sinong Hani Lacuna dito? Sinong Sam Versosa dito? Sino pa ba? Marami pa yun, di ba? Tingnan nyo, hindi nyo maalala yung iba. 10 yan eh. Pero
Bakit nag-aaway-away yung mga supporter para lang doon sa mga gustong maglingkod? Kuno, maglingkod. Bakit nag-aaway-away kayo? Minsan kahit sa loob ng pamilya, nahati kayo. Kasi yung isa dito, yung isa doon. Bakit ba? Hindi ba kayo talaga nagigising? Na sa panahon nito, naglalabasan sila? Pag wala na, nagtatago na sila? Kung mag-aaway-aaway sila, huwag niyong pag-aksayahan ng panahon. Bihira naman kayo. Ang dami niyong pwedeng pag-ukulan ng panahon. Yung bahay niyo, ang dumi-dumi na. Ayaw niyo maglinis. Pero nandun kayo, suporta kayo ng suporta sa mga nag-aaway. Makakuha lang ng 300. Magkano bigayan dito sa San Andres? Ha? Magkano dito? 500? 1,000? Pili mo yung 1,000. Gustong maglingkod niyan, pero bakit namimigay ng 1,000? Mapupuno mo yung gymnasium, di ba? Bawat isang tao, 1,000. Yung harapan natin dito, ang tagal inayos para lang itaas. Kaya ngayon, lubog na naman tayo. Di ba? Hindi natin kasi iniisip. Ayan, tinan mo, sa susunod na, sisirain na naman yan. Yung matagal ng sira, ayaw ayusin, pero nakakapamigay ng 1,000. Kada patawag. Tapos mag-aaway, kayo ang gagamitin, mag-away-away kayo. Di ba? Ay, Mama Mary, tulong. Paano tayo makakarating sa langit niyan? Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, magnilay ka kasi. Wala minsan na uuwi lang sa wala, di ba? May seminar, sino bang PPCRB? Wala na, tinanggal na kasi sumuko na ang PPCRB. Kasi seminar ng seminar. Tapos ang pinakadulo, kung sino ang kakatok sa bahay na mamimigay, yun ang iboboto kinabukasan na uuwi sa wala. Kasi ito ba, pupunta si chairman. Ito iboto. So, gusto natin ng pagbabago, pero tayo, ayaw natin magbago. Yan nga, di ba? May nag-iisipan ko, sabi ko, ito ba talaga, magtatrabaho ba talaga ito? Paglilingkod ba talaga? O nag-i-invest ito? Kasi ang politika po ngayon, business na ng pamilya. So nag-i-invest, hindi talaga maglilingkod. Sila ay mga investor. At dahil merong ininvest, handang makipag-away. Handang kung ano man, wag namang humantong sa patayan, no? Pero handang magsiraan kasi malaki na yung ininvest. So, hindi talaga naglilingkod. Kaya kailangan natin ibalik kung ano ang kahulugan na sinasabi ni Jesus na paglilingkod. At yung paglilingkod, nagsisimula sa tahanan. Kaya sabi sa unang pagbasa, may mga paghihirap na kailangan maranasan. Ipinapahintulot ng Diyos na maranasan. At naranasan niya ni Jesus. Ano nangyari kay Jesus? Nang ipinanganak sa mundong ito si Jesus, kay Maria, kay Jose, mahirap. At dahil mahirap, kailangan niyang matutong magtrabaho. Kailangan niyang maglakad. Kailangan niya, lahat ito yung paghihirap na ito ay naranasan, ipinaranas kay Jesus para mas maging matibay pagdating ng araw. Diba? Mga nanay, mga tatay, no? Kayo naman alam ko may mga pinagdaanan kayo. Pero pag nilayan ninyo mabuti yung sinasabi ninyo na ayokong maranasan nila yung hirap na naranasan ko. Di ba? May ganun, no?
Ayokong maranasan nila yung hirap na naranasan ko. O kaya ngayon, dahil ayaw mo maranasan yung hirap, ayan, matigas ang ulo, pasaway, lampa. Sa mga magulang dito, di ba? Naranasan ninyong maglakad mula dito hanggang Epifanio de los Santos Elementary School. Naranasan ninyong maglakad mula dito hanggang Arroyo High School. Mula Anak Bayan, naranasan ninyong maglakad papunta sa St. Anthony School. Kaya tinan nyo, mahaba ang buhay ninyo. Ngayon, andyan na sa Muñoz, andyan na sa Anak Bayan, i-trike nyo pa? Kasi ayaw nyo silang mapagod? Ang sarap nyong pektosan. Ayoko sila, mali yung konsepto na ayaw mo mahirapan. Ayaw nyo nga pinaguhugas ng plato. Hindi nyo tinuruan ng gawaing bahay kasi sabi nyo, ayoko maranasan nila yung hirap kasi noon talagang para makapag-aral ako, naguhugas ako ng plato. Pero umasenso ka doon, di ba? Bakit ayaw nyo turuan? Yung necessary suffering. Hindi yung, kaya tinan nyo, hindi marunong sa gawaing bahay o naghihirap lalo sila. O iniwan ng asawa, hindi kasi marunong magluto eh. Kaya nga, kung may mga pagsubok, ang sabi sa ikalawang pagbasa, magpakatatag tayo. At yun yung dapat tinuturo. Nagpapakatatag. Wala eh. Isang keyboard ayan cellphone, gadget diyan ka lang ha. Kaya ang bilis makipag-away. Sa posisyon lang, nakikipagtalo na. Pag hindi nakuha ang posisyon, ay, nade-depress po ako. May anxiety po ako. Pag-isipan na mabuti ha. Nawa po sa tulong ng mahal na Birhen ng Soledad ay atin pong lubusang maunawaan ang mensahe ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Magsitayo po lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat.